Isang bag ng pagkain na binili mula sa convenience store ang nahulog sa lupa. Si Yongjin ay nanatiling nakatayo, hindi pinansin ang nagkalat na bag ng pagkain. Walang malay siyang napabulalas, isang ahas. Sa harap niya ay isang madilim na tanawin na may kulay pula na kalangitan, isang higanteng nilalang na tila ahas ang nakatayo, at siya, isang maliit na tao, ay nakatingala, isang ahas tala. Nakabaon ang mga kuko nito sa gusali na nagpabagsak sa mga ladrilyo. Nanlaki ang mga mata ni Yongjin, taranta, at sobrang pinagpapawisan sa takot. Isang dragon ang naglantad ng matutulis nitong pangil at ang mga pulang mata nito ay nakatingin sa kanya na tila sasagpangin siya. Natakot siya at mabilis na lumingon para tumakbo, ngunit may nabangga siya. Si Yongjin ay bumagsak sa lupa, hawak ang kanyang noo, hindi alam kung ano ang nabangga niya. Isang lalaking nakatayo ng matangkad na parang Diyos na may dalawang espada sa likod niya ang nagsabing, "Iyon nga." Nakatitig siya, naghihintay sa sasabihin niya. Ang taong iyon ay kalmadong, nagpatuloy ng salita, "Dragon." Idinilat ni Yongjin ang kanyang mga mata. Nagising mula sa bangungot na iyon na isa palang panaginip. Sumikat ang sikat ng araw sa bintana patungo sa kanyang silid. Kinamot ni Yongjin ang kanyang ulo at umupo ng matamlay. Naisip ko, na naginip ba ako? Umupo siya mula sa kumot at sinabing giniginaw siya, kahit na mukhang maaraw sa labas. Inayos niya ang temperatura ng kwarto sa 37 degrees at pagkatapos ay tumayo ng maingat. Nagpunta siya sa kusina upang buksan ang rice cooker upang tingnan kung may natira pa siyang makakain. Ang nakita niya ay ilang malamig na kanin, at ubos na ang lahat ng kanin. Napabuntong hininga si Yongjin, hindi alam kung ano pa ang gagawin. Inilagay niya ang malamig na kanin sa isang plastic bag at itinapon ito. Nagpunta si Yongjin sa banyo. Pinuno niya ng tubig ang lababo. Habang nagsisipilyo, naisip ni Yongjin, bumili na lang muna tayo ng makakain. Umaga sa isang desyertong kapitbahayan. Ang malinaw na asul na kalangitan ay ganap na naiiba sa panaginip niya. Ang kanyang apartment ay nasa silong, basement, kaya ngayon ay aakyat siya palabas na may basura sa kamay upang itapon ang basura. Paglabas sa kalye, nakarinig siya ng ingay na nagmumula sa tambakan ng basura. Isang aso ang naghahalungkat sa basura para sa pagkain. Tiningnan niya ang aso na kumakain ng mga tira sa loob ng hindi niya alam kung gaano nakatagal. Medyo nandidiri siya, hindi na siya tumingin sa aso, tinalikuran ito, itinapon ang basura, at umalis. Ngunit lumingon pa rin si Yongjin upang tingnan ang aso na masarap kumain, at napabuntong hininga ng may awa. Nagpunta siya sa supermarket. Sa loob, maayos na nakaayos ang mga produkto. Naglalakad siya upang bumili ng makakain nang biglang may nakita ang kanyang mga mata. Isang lata ng pagkain ng aso. Kinuha niya ito at tiningnan, naalala ang aso na nakita niya kaninang umaga. Tiningnan ang presyo sa istan, 4,650 won, iyon. Naisip niya, bakit napakamahal? Pag-uwi, inilagay niya ang longganisa sa harap ng aso at sinabing, "Hoy." Lumingon ito upang tingnan siya. Pagkatapos ay agad nitong isinubo ang longganisa ng masarap. Hinaplos niya ang ulo nito at kumain, huminto sa paghuhukay sa basura. Pagkatapos ay tumayo siya at umalis sa pagtataka at takot ng aso. Kinain nito ang kalahati ng longganisa at iniluwa ito. Tiningnan ng aso ang kanyang likod habang siya ay umalis ng may pasasalamat. Ang kapitbahayan ay nagsisimula pa lamang magkaroon ng trapiko. Ang mga tao ay malakas at abalang nag-uusap. Kinuha ni Yongjin ang kanyang earphones. Isinuot niya ang mga ito, pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono upang magpatugtog ng musika. Ang screen ng telepono ay nagpakita ng notification ng mensahe ng kaarawan mula sa network operator, ngunit hindi niya ito pinansin. Naglakad si Yongjin papunta sa paaralan sa ilalim ng asul na kalangitan habang nakikinig ng musika. Ang kanyang paaralan ay Sampo High School. Katatapos niya lang pumasok sa grade 13. May nagsabing, "Isara mo ang pinto." Sa klase, may mga peking bulungan. May isang kumuha ng MBTI test. Isang kaibigan ang nagsabing, "Si ENTP yun, sigurado." Ang taong kumukuha ng pagsusulit ay agad na sumagot, "Tumahimik ka, tol. Hindi ako makapag-concentrate." Isinuot niya ang kanyang headphones at pumasok sa klase. Ang ibang mga lalaki ay nag-uusap tungkol sa iba pang bagay. "So, ano ang plano?"
Ang ibang lalaki, alam mo ba? Tinawag ng mga babae ang isa't isa. Jungage, saan ka pupunta? Ang isa ay sumagot, pupunta ako sa 5th grade. Isa pang babae ang sumali sa usapan tungkol sa pagbasa ng tarot card. Agad na sinabi ni Jungage, hindi, magpapabasa ako ng kapalaran ngayon. Isa pang babae, sasama rin ako. Taliwas sa peking pananabik, tinapik ng isang kaibigan ang kanyang balikat. Kaarawan mo ba ngayon? Maligayang bati, sumagot si Yongjin nang walang emosyon. Salamat. Inalis niya ang kanyang mga kamay mula sa headphones. Lalong lumakas ang mga boses ng ibang babae. Saan tayo pupunta para magpabasa? Ang ibang tao ay sumagot, kung gayon, magpabasa ka sa manghuhula tulad mo. Totoo ba iyon? Jungage, tandaan mong sabihin sa akin pagbalik mo. Agad na sumagot si Jia, okay, Yong. Sinulyapan ni Jungage ang mga maingay at mapamahing babae nang may pagkadismaya. Nag-uusap pa rin sila tungkol sa paghula, para lang makita kung totoo o hindi. Ang nanay ko ay isang manghuhula. May sumagot, manunood ka rin ba? Isang babae ang nagsabing, gusto ko talagang pumunta, pero medyo mahal. 10,000 won para manood ng isang beses. Agad siyang umungol, sa isip. Lihim siyang nangutya. Totoo na kapag naiintindihan mo ang sikolohiya ng ibang tao, ang paggawa ng pera ay napakadali. Kaya't napakaraming scam ngayon. Isinara niya ang kanyang AirPod at naisip, ang tanga naman. Si Yongjin ay umupo sa isang sulok at tahimik na nakinig sa mga kwento ng lahat. Sa madaling salita, ang mga taong ipinanganak sa parehong araw at oras ay magkakaroon ng katulad na personalidad at kapalaran, hindi ba? Yumuko siya at naisip, ang lahat ay talagang mahirap kalkulahin. Sa sandaling ito, natapos ng mga lalaki ang pagsusulit at natanggap ang mga resulta at sumigaw, ang isang ENTP. Agad na naisip ni Yongjin na nakakabagot ang pakikipag-usap. Ano ang pinag-uusapan niya tungkol sa pag-alam ng maraming bagay? Nagsuot siya ng mukha ng isang taong maraming gustong sabihin ngunit hindi masabi. Bigla, may isang boses na tumunog na may malakas na tapik sa balikat. Kaarawan na ito. Masakit na kinuskos ni Yongjin ang kanyang balikat at sumigaw, aray. Agad na ibinato ng ibang tao ang isang tumpok ng cake sa harap niya, binati siya ng maligayang kaarawan. Magalang na yumuko ang ibang tao. Ito ay tinapay, kahit na medyo maliit ang regalo, ngunit maligayang bati, kuya, dahil hindi ko alam kung ano ang gusto mo, kaya ito lang ang mayroon ako. Nagtanong muli si Yongjin. Ang kaarawan ay dapat may birthday cake. Bakit may tinapay? Biglang kinuha ng lalaking may salamin ang tinapay at tinapik siya sa balikat. Ang tinapay ay maaari ring gamitin bilang birthday cake. Wala talaga siyang alam. Agad na inilabas ni Yongjin ang cake. Kumain kayo ng kaunti. Masayang sumagot ang dalawa, salamat. May almusal na kami. Pagkatapos ay kumain ang bawat isa sa kanila ng isang cake. Nagtanong si Yongjin, walang inumin. Agad na sumagot ang isa sa mga lalaki, heto na. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang carton ng apple milk na nagtanong kay Yongjin. Ginastos ang pera upang bumili ng tinapay at ngayon ay walang pera upang bumili ng iba. Nag-focus ako sa pagkain muli ng tinapay, hindi pinansin ang sinabi ng dalawang kaibigan. Pagkatapos ng klase, kumain tayo ng rice cakes. Isa itong birthday party. Ang ibang tao ay kailangan pa ring kumain kasama ang kanyang pamilya, kaya iyon na iyon. Tumigil si Yongjin, may mga mumo pa ng tinapay sa kanyang bibig. Nagtanong muli, kaya, kakain ka pa rin kasama ang iyong pamilya sa birthday party? Sumagot ang kaibigan niya, oo, isa pa. Ang pamilya ko ay pareho at hindi pa nagtatapos ang klase. Nakakabagot, kumakain ka, ngunit ano ang inirereklamo mo? Kumain ka. Bigla, bumukas ang pinto ng silid-aralan. Isang bagong dating. Ang bagong dating ay mukhang malungkot at sinabing, maligayang kaarawan, Kwon Yongjin. Agad siyang sumagot, nandito ka, kaibigan. Late ka, sasabihin ko sa guro. Ipinaliwanag ng kaibigan na kararating lang, hoy, napanaginipan ko ang isang basag na salamin. Mag-ingat ka. Ang tatlong iba pang tao ay natigilan at nagtanong, ano? Nagpatuloy ang kaibigan, narinig ko na kung may panaginip kang ganyan, may masasaktan. Agad na nagpaalala ang isang kaibigan, kung sasabihin mo yan ng maaga sa umaga, masamang kapalaran yan.
Nagtanong si Yongjin, nagigiling ba ang ngipin mo habang natutulog? Sumagot ang ibang kaibigan, seryoso, hindi ako nagbibiro, patuloy niya. Kung nananaginip ako, maaari akong maging tapat. Nakita ko iyon noong nakaraan din. Kung interesado ka, magpustahan tayo. Inabot ng ibang kaibigan ang isang sandwich at agad na sinabihan, ha, kumakain ka pa ng tinapay na parang walang nangyari. Apat na magkakaibigan ang nakaupo nang magkasama kumakain ng cake. May nagsabing, kung walang masasaktan, matatalo kami ng 10,000 won. Ang isa ay sumagot at isang lalaki na nakatayo sa likod ni Yongjin na kumakain ng cake ang nakarinig yun at agad na sumagot, kung masaktan ako, bibigyan ko kayo ng 10,000, at pagkatapos ay may sumigaw sa akin, bakit mo sinasabi iyan? Pagkatapos ay malakas na tinamaan ng lalaki sa likod ni Yongjin ang kanyang balikat. Kahit ano paman, basta masaktan si Yongjin, magkakaroon siya ng pera. Dahil sa tama, napisil ni Yongjin ang carton ng gatas ng sobrang lakas na tumalsik ang natira. Sabi ng iba, henyo. Nakita iyon, agad na sumugod ang isa pang bata upang tamaa si Yongjin. Pumusta ako na masasaktan si Yongjin. Nasaktan siya, nagalit siya, tinakpan ang kanyang mukha, at tinanggap ang pambubugbog. Ano ang ginagawa ng mga bastos na ito? Ang nananaginip ay tahimik na lumingon. Isa pang bata, ha? Ganon. Galit na tumayo si Yongjin at tumakbo palabas ng silid-aralan. Sumigaw ang dalawa niyang kaibigan sa kanya, manatili ka dyan at magbayad ng 10,000 won. Pagkatapos ay hinadlangan ng isang walis ang dalawa, pinatigil sila sa pagsasalita. 10 won. Isang tao ang naghawak ng walis ng mapanganib at nagsabing, kung hindi ka masasaktan, magiging 50,000 won. Kuya, hayaan mo kaming humawak niyan. Ang grupo ng magkakaibigan ay biglang nahati sa dalawang grupo. Ang asul na grupo ay 10,000 won. Ang pulang grupo ay 50,000 won. At isang lalaki ang nag-excited. Hoy, ano ang ginagawa mo? Halika rito. Diretso siyang lumabas ng silid-aralan at isinara ang pinto, lumingon pabalik upang tingnan ang iba, naiinis. Nakakapagod ang pera. Paaalis na si Yongjin nang aksidenteng nabangga niya ang isang babae. Nakalaglag sa lupa ang mga card sa kamay ng babae. Dali-daling yumuko si Yongjin upang kunin ito para kay Hisu. Pasensya na, sagot niya. Okay lang. Hindi ako tumitingin sa dinadaanan ko. Napansin niya ang mga card na iyon. May hawak siyang isang card sa kanyang kamay at naisip, ano ito? Maayos na inayos ang mga card na ibinigay ko kay Hisu sa kanyang tainga. Sa halip na kunin pabalik ang mga card, hinawakan niya ang kamay ni Yongjin na ikinagulat niya. Tiningnan niya ang kamay nito na parang may hawak sa kanyang namumuo at nagtanong, ano ang ginagawa mo? Si Hisu ay namula lamang ng mahinhin at walang sinabi. Lalo siyang naguluhan, hindi alam kung ano ang gagawin. Tumingin si Yongjin sa kaliwa at kanan, harap at likod upang tingnan kung mayroon siya o hindi, at sinabing, ha, doon lang siya nagsalita. Masaya siyang nagtanong, kaarawan mo ba ngayon? Nagulat at naguluhan siya, sumasagot, ha. Ano ang iniisip mo? Mabilis niyang kinuha pabalik ang deck ng mga card mula sa kanyang kamay. Na-excite siya tungkol sa mga card. Tingnan ko ang iyong mga card. Pumili ng isang card. Agad na nalungkot si Yongjin. Ha! Ibinigay niya ang deck ng mga card sa kanya. Isang card lang. Humakbang siya pasulong. Umurong din siya ng kaunti, magalang na sumagot. Hindi ko gusto ang ganitong uri ng pagbasa ng card. Nakita siya ng mga kaklase niya at sumigaw, hoy, nandoon si Kwon Yongjin. Binuksan ng kanyang mga kaibigan ang pinto na may hawak na mga walis. Hindi ka makakatakas, bata. Manatiling kalmado. Kung ayaw mong masaktan, kung masaktan ka, matatalo ka ng pera. Siguro ang asul na panig ang nanalo kanina at kinuha ang walis. Ang may hawak ng walis, huminto ng mabilis. Ang pulang panig ay nagtago sa likod at bamulong, kuya. Nakita sila ni Kwon Yongjin at mabilis na tumakbo sa pagtataka ng lahat. Isang tao ang humabol at sumigaw, yang, nandito na ang guro. Lumingon din si Hisu upang tingnan ang kanyang likod. Bigla, tumingin siya pababa. Sa sandaling ito, napansin niya na may isang card sa lupa na hindi pa napipulot. Yumuko siya upang kunin ang card. Ang 13 ng death card iyon. Ano ang tawag sa iyo ng dalawang babae? Wiso.
Tiningnan ang card sa kanyang puso, tila may iniisip siya, ngunit agad siyang masayang bumalik sa pakikipag-chat sa kanyang mga kaibigan.